Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pag-alis ng bansa ng Chief of Staff ni VP Sara, kinumpirma ng OVP. Dating Pangulong Duterte hindi haharap sa House Quad Committee hearing. Signal number 3, itinaas sa Northeast Cagayan habang patuloy ang paglakas ng bagyong Marce. Ika-6 na kaso ng Mpox na itala sa Quezon City. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Office of the Vice President o OVP na umalis ng bansa ang Chief of Staff nito na si Undersecretary Zulica Lopez para sa isang personal trip at babalik sa kalagitnaan ng Nobyembre. Ayon sa pahayag ng OVP, aprobado ni Vice President Sara Duterte mismo ang biyahe ni Lopez mula November 4 hanggang 16. Wala umanong kinalaman ang lakad sa kanyang trabaho sa OVP. Kahapon nang makatanggap ng records ang House Committee on Good Government and Public Accountability mula sa Bureau of Immigration o BI na nakalabas ng bansa si Lopez patungong Los Angeles. Sagot naman ng OVP, unfounded and unnecessary ang mga espekulasyon tungkol sa rason ng biyahe ni Lopez. Kabilang si Lopez sa 7 OVP officials na muling inisyuhan ng subpoena ad testificandum dahil sa makailang ulit na hindi pagdalo ng mga ito sa pagdinig tungkol sa paggamit ng budget ng OVP. Ayon sa panel, kung hindi pa rin sila sisipot ay isa-cite in contempt ang mga ito, ngunit una nang iginiit ng mga ito na may karapatan silang hindi dumalo sa hearing. Hindi nahaharap bukas, November 7, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Quad Committee kaugnay pa rin sa issue ng extrajudicial killings sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon sa sulat na ibinigay ng kampo ni Duterte sa Quadcom, nagpasya ang dating Pangulo na hindi nasisipot sa pagdinig dahil may pagdududa umano ito sa integridad ng komite. Isa pa sa rason ni Duterte ay upang makatipid sa oras at buwis ng taong bayan ng Kamara dahil nakadalo naman ito ng isang beses sa pagdinig sa Senado. Pagdidiin pa ng kampo ng dating Pangulo na isa umanong political ploy ang gagawing pagdinig sa Quadcom upang idiin si Duterte sa extrajudicial killing cases. Itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan habang mabagal ang galaw ng bagyong Marce ayon sa Pag-asa. Sa bulletin na inalabas ng Pag-asa, nasa signal number 3 ang mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga sa northeast ng mainland Cagayan. Habang nasa signal number 2 naman ang natitirang bahagi ng Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Batanes, Ilocos Norte, Apayao, hilagang bahagi ng Isabela, Kalinga at Abra. Namataan ang Marce sa 285 kilometers east of Apari, Cagayan. May dala itong maximum sustained winds na 150 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 185 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, aasahang maglalandfall ang bagyong Marce bukas ng hapon o Biyernes ng umaga. Dadaan ito sa Babuyan Islands, mainland Cagayan, Ilocos Norte at Apayao. Umabot na sa 6 ang kumpirmadong kaso ng monkeypox o Mpox sa Quezon City ayon sa huling ulat ng QC Epidemiology and Surveillance Division o CESD. Ayon sa CESD, isang 31 anyos na lalaki na residente ng nasabing lungsod ang nagpositibo sa Mpox matapos makakitaan ng sintomas nito noong October 18. Base sa inisyal na interview sa biktima, bumisita ang lalaki sa Fahrenheit o F Club sa E. Rodriguez Sr. Avenue sa nasabing lungsod noong October 5 at posibleng naroon ang exposure at close contacts ng lalaki. Una nang ipinasara ng QC government ang nasabing club matapos tumanggi itong makipagtulungan noon sa isa pang pasyenteng biktima rin ng Mpox. Ayon naman kay QC Mayor Joy Belmonte, hindi na muling papayagan na mag-operate ang nasabing club dahil hindi ito compliant sa batas, ordinansa at regulasyon ng kanilang lungsod. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.